Mga kabunyog, mga kababayan, ang tinutukoy ko itong issue ng Pogo. Itong issue ng Pogo, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Bakit sayang na pagkakataon? Binibigyan na siya ngayon ng pagkakataon, itotal ban niya na yan. Kapag tinotal ban niya yan, ano-ano ang mga maipapakita niya sa bayan? Marami. Marami siyang maipapakita dyan sa bayan kapag tinotal ban niya yan. Ibig sabihin, ah, ano rin to may implication din ito tungkol sa issue ng China. 'Di ba humihingi tayo ng humihingi tayo ng ibang hakbang naman na gagawin ng administrasyong Marcos kaugnay sa issue ng China at West Philippine Sea. Isa sa rekomendasyon natin doon, ipakita niya sa China na hindi na pwede ang ginagawa niya sa atin sa West Philippine Sea, i-deport ang mga illegal Chinese nationals, pabalikin sa China. Pangalawa, isarado na yung mga pogo na yan. O yan ang mga matitinding pwedeng gawin ng Total ba na? Kasi, ang totoo, ang pogo na yan, kakabit yan ng ginawang policy o foreign policy ni Duterte na magiging maluwag siya sa China. Yan, kabahagi yan eh. Actually, ang issue ng pogo ay may relasyon sa foreign policy ng bansa. Nang ginawa ni Duterte na itinuring ang China na nagpakatuta na siya sa China, lahat na halos dito sa Pilipinas, tumindi ang control ng China sa atin at ang presensya ng China o anything na related sa China, tumindi dito sa Pilipinas. Yung mga pautang natin, lumaki. Yung mga investments ng China, lalong lumaki. Sobrang lumaki, in fact. At itong pagpasok ng mga pogo, kagagawa ni Duterte ito, hindi naman to kay Pinoy. Nang maging maluwag si Duterte at tinuring niyang amo ang China, yan na, pumasok na yung mga pogo na yan. So ngayon, nagbago siya ng foreign policy. Medyo nagpapakita siya ng tapang against China. Pero, magandang maipakita niya yung tapang na yan against China, ipasarado niya na ang mga pogo, total ban. Di ba? So sayang na pagkakataon. Hindi lang ako ang nagko-comment nito. Tingnan niyo si ganun din ang comment ni comment ni nabasa ko kanina. Bakit ba nakawala? Maganda yung comment niya Maganda yung comment niya. Ayan, si Mibes Jugwan. Ba't kasi wala siyang comment sa Pogo? Yun din ang tanong eh. Ang dami nang nagre-react niyan. Shout out Igay Losada, shout out Militon Losada. Alam nyo, sinasayang ni Marcos ang napakalaking pagkakataon. Bakit? Una, maipapakita niya sa China na hindi na pwede ang ginagawa mo. Si Duterte, pinapasok yung mga Chinese nationals na yan. Naging maluwag siya sa inyo. Ito, iba, pabalikin na yan. Balik yan dyan sa inyo. At ayaw na namin ng pogo na yan. Dala-dala yan ninyo sa amin dito. Nasisira kami yan. Tapos kinakamkam nyo pa ang mga namin, teritoryo sa West Philippine Sea. Di ba napakatinding message niyan? Matinding message yan. Di ba mga kabunyog? Sang-ayon si Pete Feliciano, yes, natumbok nyo po. Pangalawa, anong pangalawang magiging mensahe niyan? Ang magiging mensahe niyan na si Marcos ay may tapang at may political will. Yung sinasabi niyang bagong Pilipinas, ito na yun. Di ba? Ito na yun. Ang dami ng batayan ang dami ng basis. Napakatindi na. Napakatindi na ng mga basis nito para ipasarado yan. Babango bigla si Marcos. Anong ginagawa nila Martin Romualdez at saka ni Marcos Jr. para bumango sila? Anong ginagawa nila para makounter ang mga paninira ng mga DDS? Anong ginagawa? Sige nga mga kabunyog, mga kababayan, kung napapansin nyo, ano ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Romualdez para kahit papano yung mga paninira ng mga kampo ng DDS sa kanila ay counter nila? Anong ginagawa? Di ba? Anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila dyan? Sa ngayon,
Anong mga paraan ang ginagawa ni Romualdez? Pinagmamalaki niya 'yan. Oh. Sige nga mga kabunyog. Gusto ko ito parang parang quiz. Anong ginagawa? Anong ginagawa nila? Namimigay ng bigas. Yan. Tama si Nicolas Junior Rosales. Nagbibigay ng mga ayuda. Tama si Erlinda Mangaran Payumo. Umiikot sila. May mga tinatawag silang Bagong Pilipinas. Serbisyo. Ano ba yun? Ano bang tawag nila doon? Mayroon silang tawag eh. Bagong Pilipinas. Yung serbisyo nila. Namimigay sila ng mga ayuda. Oh, sa totoo lang, kung gusto ni Marcos na hindi umubra ang mga paninira ng mga DDS, kung gusto ni Marcos, simple lang, ipakita niya na siya'y desisyonado, may political will na baguhin ang Pilipinas. Ang isang pagbabago ng Pilipinas, ipasarado ang mga pogo. Di ba? Ang galing niyan. Ang galing niyan. Si Duterte, pinagmalaki niyang accomplishment niya, nagpatay siya ng napakaraming tao. Ito, kapag nagawa niya yan, saludo ang mga tao sa kanya. Kahit ako, saludo ako. Kayo mga kabunyog, saludo rin ba kayo? Saludo rin ba kayo kapag ginawa yan ni Marcos? Di ba? Bagong Pilipinas Servicio Fair. Tama si Erwin Varela. Yan ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila yung Bagong Pilipinas Servicio Fair kasi nga, kailangan nilang i-counter yung mga paninira ng mga DDS. Ngayon, may sinabi, may comment si Rolando Odulio, baka sa SUNA i-announce ni PBBM na alisin ang pugo. Sana nga. Baka nga, Rolando Odulio, sana. Di ba? Ano ang ibig kong sabihin pag di niya ginawa, matutulad siya kay Digong? In what way siya matutulad kay Digong? In what way? Si Duterte, ang pangako ni Duterte, yung mga mapaminsalang mining, yung mga pagmimina na nakakapinsala, ipapatigil ko yan. Palakpakan ng mga tao. Para ipakita ni Duterte yan, anong ginawa niya? Anong ginawa niya na talagang seryoso siya? Doon sa kanyang sinasabi na ipapasara ang mga mapaminsalang Ano yung ginawa ni Duterte para maipakita niya na talagang seryoso siyang ipapasara ang mga destructive mining? Tuwang-tuwa ang mga tao doon eh. Sa ganung policy ni Duterte noon eh. Anong ginawa? Mga kabunyog, mga kababayan, anong ginawa ni Duterte para ipakita na talagang seryoso siya dyan? Na ang mga mapaminsalang mining companies ipapatigil niya, ipapasara niya. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Appointment ni Gina Lopez. Tama si Robert Amoranto. Ang galing talaga ng aking mga viewers. Ang critical na kayo eh. Critical na kayo mag-isip. Yan naman ang natutuwa ko eh. Kasi kahit papano, ang mga Pilipino ngayon, kapag nagre-react sa mga tanong ko, nakikita ko, ang dami na, critical na kayo mag-isip. Saludo na ako sa inyo. Kinuha si Lopez. Tama ka, Kabunyog. Orly Mendoza. Di ba? Gina Lopez, tama si Maverick 24, nilagay niya si Gina Lopez. Pero anong nangyari kay Gina Lopez? Anong linagay niya? Anong nangyari? Tama ka, Kabunyog Dennis Kitives. Tama ka, Kabunyog Michael Alcoran. Inappoint si Gina Lopez. Pero anong nangyari kay Gina Lopez? Anong nangyari? Nagpadala si Gina Lopez ng notice sa mga mining companies. Yung mga mining companies na talagang malinaw na nagbabiolate ng mga mining laws, talagang destructive ang kanilang mining, pinasara muna ni Gina Lopez. Yung iba, under investigation. Anong ginawa ng mga mining companies? Tinawagan sigurado ang Malacanang. Tinawagan ang Malacanang. Sino yon? Mga Chinese mining companies. Sinabihan siguro si Digong, President Duterte, tumulong kami sa inyo nung panahon ng elections. Maraming pera kaming tinulong sa iyo. Bakit mo kami ipapasara? Yun na. Isa dyan, mga local mining companies. Yung kay San Juan, di ba? Yung San Juan ngayon, sila ang may hawak ng politika ng San Juan City. Hindi, Zamora, sorry. Zamora. Ang mayor ngayon ng San Juan, natalo na yung Estrada, Ejercito.
si Francis Zamora. Ang father niyan, si Congressman Zamora. No? Ano bang pangalan ni Zamora na congressman? Tapos ang kapatid ni Ronnie Zamora, nasa Mayning. Oh, sino nga ba yun? Medyo talaga malilimutan na rin ako eh. Yung Zamora na nasa Mayning. O yun. Ay yung opisina niya, ginamit niya na headquarters ni Digong nung tumakbo siyang presidente. O, di syempre, nagkakaanuhan na. Hinahabol na si Digong ng mga supporters niya, ng mga mayayaman. Ha? O, parang pinapaalala na kay Digong. O, ngayon, kaya bang kontrahin ni Digong ang mga Chinese mining companies? Kaya bang kontrahin ni Digong yung mga mining companies ng mga kaibigan niya, mga supporters niya tulad nila Zamora? Oh, hindi. Manny Zamora, tama ni Lon Cañete, hindi. Kaya anong ginawa kay Jenna Lopez? Oh, hindi na na-confirm ng Commission on Appointments. Ha? Hindi na na-confirm, hindi na pinaupo. Tama kasi Kabunyog Rosana na Romy. Hindi na-confirm ng CA. Hindi man lang ginamit ni Duterte ang influensya niya. Di ba? Hindi man lang ginamit ni Duterte ang influensya niya sa Commission on Appointments. Kaya niya naman yun eh. Di ba? Bakit? Ay kasi wala na. Yung mga makapangyarihan na mga mining companies, Chinese mining companies, mga oligarko tulad nila Manny Zamora, yan si Romualdez, miners yan eh, Benguet mining yan. Di tumawag yan sa kanya. Talaga bang ipapasarado mo na kami? Ha? Ang laki ng tinulong namin sa iyo. Ayan na. Anong ginawa ni Digong? Wala na. Hindi na tinulungan si Jenna Lopez. Ganyan ang nangyari. Sayang. Kung tinuloy-tuloy ni Digong yon, ang galing ni Digong. 'Di ba? Ang galing sana ni Digong. Sa totoo lang, isa pang magaling sanang ginawa ni Digong. 'Di ba yung CARP? Yung CARP ni Cory, 1987 pa yan. 87, 88, ganon. Magsimula, Comprehensive Agrarian Reform Program. Alam nyo ba ang nakalagay sa CARP? Ang nakalagay sa CARP, ang bawat Pilipino, ang maximum lang na pag-aari, maximum na yan na agricultural land ay 5 hectares. In excess of 5 hectares, kukunin yan ng gobyerno, ipapamahagi sa mga wala at kulang ng lupa. Yun yung land reform eh. Ang galing, Ang galing. Problema, yung mga may-ari ng lupa na 50 hectares, 100 hectares, 300 hectares, na wala namang kapangyarihan at impluensya sa gobyerno, pinadalhan, nasakop yan ng CARP. Kasi in excess of yung lampas sa 5 hectares, sakop na ng CARP eh. Pero, nung patapos na ang CARP, mga 1,000 plus hectares na, 10,000 hectares, 25,000 hectares, mga kuwangko na yan, mga kuwangko, mga Lidesma, yan na. Mga Florindo, yan na ang pinag-uusapan ng mga malalaking landlords. Anong nangyari? Inapoint sana ni Digong si Paing Mariano. Bakit? Kasi ang pangako ni Digong, ipapamigay niya ang mga lupa. Kahit mayaman ka pa, sa ilalim ng CARP, ipapamigay ang lupa mo. Kahit ka pa politiko ka, kahit ka pa makapangyarihan, walang pipiliin. Ang inilagay niya sa DAR, ang inilagay niya sa Department of Agrarian Reform, si Paing Mariano. Ngayon, anong ginawa ni Paing Mariano? Ayan, pinadalhan na ng sulat yung mga pinadalhan na. Anong ginawa ni Duterte ay ng mga congressmen at saka mga governors, mayor, senador na maraming lupa na masasakop ng CARP? Tumawag kay Duterte. Tumawag kay Duterte. Mr. President, talaga bang ipapamigay mo na itong mga lupa namin? Ayan na, nagreklamo na yung mga congressmen, mga politiko, mga makapangyarihan sa lipunan. Anong ginawa ni Duterte? Katulad din ng ginawa kay Jenna Lopez, hindi na rin na-confirm si Paing Mariano. Wala na. Kaya yung land reform ni Duterte sa magsasaka, walang nangyari. Bakit? Kasi hindi niya kaya yung kapangyarihan ng mga congressmen, governor, mayors. Mga politiko yun eh. Doon siya kumukuha ng support eh. Political support. Yan.
Ganun din sa tingin ko ang nangyayari dito kay Marcos. Hindi maipaban, total ban ni Marcos ang Pogo kasi maraming politikong nanginginabang dyan. Maraming politikong nanginginabang dyan sa mga Pogo na yan. Ha? Dyan lang sa ano, bakit? Pagtayo lang ng Pogo dyan sa mga Porak na yan, Bamba na yan, sa Purak, kahit gaano pang kadidinay ng mayor doon, ni Kapil, kahit gaano pa kadidinay ng mga politiko dyan sa Pampanga at sa Tarlac, alam nga namang hindi sila nanginabang dyan. Di ba? Oh, hindi lang yan. Tingnan nyo yung Island Cove sa Cavite. Oh, sinong nanginabang dyan nang nabenta yung kanilang lupa, yung Island Cove. Oh, Rimulya, 10 billion ang naging binta nila ng lupa nila. Yung isla, ginawang Pogo Hub. Oh, so napakarami ng nanginginabang dyan sa mga Pogo na yan. Di ba? Mga politiko yan, mga congressmen yan, mga governors yan, mga mayors yan. Hindi kayang anuhin ni Marcos eh. Pero sayang, kaya niya yan kasi presidente siya. Kaya lang ayaw niyang banggain eh. Ayaw niyang banggain, hindi niya kaya. Ganyan din ang nangyari kay Duterte. Hindi rin kinaya ni Duterte. Yung yabang ni Duterte, wala. Nagamit lang ni Duterte ang kanyang yabang sa mga walang kalaban-laban na mamamayan. Yon, pinagpapatay niya sa war on drugs. Yan lang ang nagawa ni Duterte. Pero pagdating sa mga oligarko, pagdating sa mga mayayaman, makapangyarihan, politiko, trapo, wala. Hindi kinaya ni Duterte yan. Ganyan din ang nangyayari ngayon kay Marcos. Sayang eh. Sayang ano, mga kabunyog. Kaya ang title ko ngayon, sayang kay Marcos Jr. na pagkakataon. Pag di niya ginawa, matutulad siya kay Digong. Ba? Ano mga kabunyog? Yan ang matagal nang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Political will. Di ba? Mga kabunyog? In fact, bakit binuto ng mga tao si Duterte? Kasi umaasa sila na si Duterte may political will, may tapang. Bakit sa isang pagkakataon malakas na kandidato si Lacson? Kasi political will. Political will, yun ang pinapakita nila eh. Talagang ang mamamayang Pilipino naghahanap ng political will eh. Yan nga yung ayaw daw nila kay Leni kasi masyado daw malambot si Leni. Oh, di ba? Wala daw, hindi raw matapang si Leni. O di ba? Oh. Kaya ang nangyayari ngayon mga kabunyog, itong nangyayaring ito ngayon, sayang na pagkakataon. Yan, sabi ni Jeremy Stevie Manila, si Isko ang may political will. Hanggang ngayon, naghahanap tayo ng political will. Yan, sayang ito. Imagine niyo mga kabunyog kung ganito ang ginawa ni Marcos, ano? Kung ganito ang ginawa niya. Pinasara niya na yung Pogo na yan, total ban. Pagdating ng warrant of arrest ng ICC, ipa-aresto si Duterte. Yun, patindi yan. Tapos tama na yan. Kinasuhin na si Kibuloy. Yun, tama yan. O yan na. Ano yan eh. Yun ang nasa right path sana. Diba? Yan ang nasa right path eh. Ano lang eh, nakakapanginayang. Ito kasi ang sabi ni ito, ano ba yung picture ko na yan? Hindi ko pa napapaliwanag yan. Nandyan Yan ang picture. Anong sabi ni Romualdez? Alam naman nating si Romualdez, hindi lang yan simpleng speaker ng House. Makapangyarihan yan. Ang kapangyarihan yan bilang speaker, matindi. Yan sabi niya, ayaw niya, hindi siya sang-ayon sa total ban ng Pogo. Pag tinotal ban mo yan, mawawala ba yan? Pag total ban mo yan, mag-underground yan. Kasi mukhang malakas talaga ang demand. Andito na yan eh. Sundan mo na lang muna natin yung batas. Strict enforcement. Kagaya ng ginagawa ngayon ng mga law enforcement ng PNP ni Chairman Altingco. Ngayon, lumalago pa ang revenue. Yan. Yan ang stand niya. Huwag mo na kaming bulahin sa ganyan, Romualdez. Kaibigan mo, matalik si Rimulya. Kaibigan mo ang mga congressmen na mga nanginginabang sa Pogo na yan. Mga kagrupo nyo yan. Yan ang problema. Kaya lang, mga kabunyog, anong nasasayang dito? Sayang. Pinakita nyo na nakasuhan nyo si Kibuloy. Pinakita nyo na pwede nyong ipasara ang SMNI.
Ay, ito sana ang mas magaling pa. Ito sana ang mas magaling pa. Ano yan? Ipaano nyo na? Total ban nyo na ang mga pogo na yan. Di ba? Yan yun. Ah, yan, di ba mga kabunyog? Yan yun. Kapag ginawa yan ni Marcos Jr., sos, ang galing niya talaga. Sasaludo sa kanya ang mga tao. Yang mas matindi pa yan kapag ginawa niya. Mas matindi yan kaysa dun sa mga mga propagandang ginagawa. O yan mga kabunyog. Sayang eh. Ang dami ng ang dami ng nangyayari. Napakalinaw naman. Dapat na iba na yan. Magkano daw ba ang kinita ng ng Department of Finance? Sabi ng napanood ko sa news, 3 billion daw, 3.9 billion noong 2021. Noong 2022 daw 8.8 billion. 8.8 billion daw. Mga kabunyog, ang kinita ng Department of Finance mula sa mga buwis ng mga pugo. sos, 3.9 billion pinagmamalaki nyo na. Di ba? Mga kabunyog, 3.9 billion daw ang kinita sa mga pugo noong 2021. Malaki na ba yon? Mga kabunyog, malaki na ba yung 3.9 billion? Pinagmamalaki nila yung revenues na yun. Di ba? Malaki na ba yung 3.9 billion? Sige nga, paki-react. Paki-react, mga kabunyog. Malaki na ba ang Malaki na ba ang 3.9 billion? Yun, doon daw sila nang hihinayang eh. Ang laki daw ng revenues na kinikita. So, nung 2021, 3.9 billion. Malaki na ba ang 3.9 billion? Di ba? Mas malaki ang nakukurap nila. Tama si Brad Idol. Barya lang yan, attorney. Tama si Junior Nupuente. Ang tindi na ng pinsala sa bayan natin na dala-dala ng pugo. Tapos ang pinag-iisipan nyo yung 3.9 billion. Sus! Magkano ang pondo na binigay kay Pulong Duterte in 3 years na congressman siya ng Davao City, ng Davao, yung distrito niya sa Davao? Magkano? Sige nga mga kabunyog. Magkano? 'Di ba? Ang nag-expose niyan kayo rin eh, Romualdez, kayo rin nila Saldico. Sabi nyo, ang laki-laki ng pondo ni Pulong nung congressman siya in 3 years. Ilan? O mga kabunyog, ilan yung binigay kay Pulong? Presidente pa noon si Digong. Ilan yung binigay na pondo kay Digong sa distrito niya lang sa Davao? Mga kabunyog, ilan? 50 billion, sabi ni Dennis Quitives. 51 billion, sabi ni Rinaldo Gonzales, sabi ni Maverick. Yun, 51 billion binigay nyo, nakuha ni Pulong. Ikaw ngayon, Romualdez, ilan ang budget mo? si Saldico ng Ako Bicol Party List, ilan ang mga budget nyo? Billion yan. Billion. Tapos ngayon, doon sa 3.9 billion, ipapalit nyo ang pinsala sa bansa natin, ang mga pogo na yan. Kung pinagmamalasakitan nyo, yung 3.9 billion noong 2021, tapos noong 2022, 8.8 billion. Sos, yung nawala sa nawala sa Parmali. Barya lang yan. Mas malaki pa ang kinukurap ninyo, sabi ni Lorito Serrano. So hindi natin kailangan ng pogo. Ang kailangan natin, sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Di ba? Huwag nyo nga kami. Magkanong budget mo sa doon lang sa probinsya mo sa Leyte? Magkano, Martin Romualdez? Si Saldico, na congressman ng Ako Bicol Party List, magkano? Huwag nyo nga kaming pinagluloko. Tapos sasabihin nyo, kailangan ng pogo dahil ang laki ng revenue, ang laki ng damage sa bansa natin. Ang laki ng damage. Di ba? Yan ang totoo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko dito, ako sa totoo lang, ito na, sa mga naninira sa akin, na sinasabihan akong bayad daw ako ng Malacanang. Mayroon ngang nagre-react dyan. Oy, Attorney Enzo, bayad ka na ni Marcos. Yung party list mo, pupunduhan ni Marcos, kaya hindi mo pinupuna ang mga mali ni Marcos. Ano ka na? Lumipat ka na kay Marcos. Sus,
Hindi ako lumipat kay Marcos. Sinusuportahan ko yung mga ginagawa at mga policies ni Marcos na maayos. Pero ang tulad nito sa Pogo, hindi. Mag-aano talaga, magre-react ako sa ganito. Hindi ako hawak ni Numan. Hindi ako bayad ni Numan. Wala. Hindi ako nababayaran. Tayo ay para lang sa katotohanan at para sa bayan. Oh. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Tingnan nyo, bakit gusto ng ating mga viewers ang ating tinatalakay? Kasi katotohanan lang tayo. Kaya si Magsisibuyas, nandyan lagi yan. Kasi marami siyang natututunan sa atin. Si Magsisibuyas, Diba? Laging nandyan yan. Kunwari, kumukontra yan sa mga sinasabi natin. Kasi bayad siya. Bayad siya kung kanino man. Pero, sa loob-loob niya, tama talaga ito si Attorney Enzo. Diba? Yan mga kabunyog, ako, hindi ako nagsasawang magsabi ng mga naobserbahan ko kasi kung ano yung totoo, yun ang sasabihin ko. Itong bagay na ito, hindi ko gusto ang policy ni Marcos Jr. sa ganito. Pogo, sayang eh. Sayang na pagkakataon. Kaya nga ako, nanghihinayang ako. Katulad ng nangyari kay Digong, napakarami rin si Digong na mga pwede na sanang nagawa. Nung simula, okay. Halimbawa, yung pag-appoint nga kay Jenna Lopez. Pero nung bandang uli, hindi eh. Wala na. Wala nang nasunod sa mga pangako. Okay? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.